Dumako ho tayo mga bossing ha, doon sa susunod nating topic. Tapos na tayo kay Ted Filon, tapos na tayo sa Vice Presidente. Ngayon, nasa na tayo? Nako, kay Yusek Castro. Kay Yusek Castro, mga kababayan, dahil ang ating Vice Presidente ho, hanggang ngayon, ganun pa din. Ano? May sinasabi, di ba? Na ang sabi ng Vice Presidente, hindi naman trabaho ng presidente na nandoon siya at magpapapicture siya doon sa mga illegal na droga. Yun yung sabi ng Vice. O, pakinggan ho natin. At mag-photo op sa atras. Next question, Luisa Cabato, Inquirer.net. Good afternoon po, Yusek. Kahapon po pinunan ni Vice President Sara Duterte yung pag-lead ni Pangulo sa incineration ng drugs sa Tarlac. Ayan, nakita nyo? Ano sabi ng ating Vice Presidente? Nako, hindi naman trabaho ng presidente yung mga pagpapicture-picture doon sa drugs Saglit lang po mga kababayan. Parang nung nakakahuli po ng papiso-piso yung mga bata ni dating Pangulong Duterte, parang hindi naman po nagpapapicture, nagpapalitrato ang dating Pangulo. Ano po, pag yung mga maliliit, yung nahuhuli po nung panahon ni dating Pangulong Duterte, ay naku, mga picture-picturean din ho sila. O ngayon, pag ang Pangulo na ngayon, iba na. Diba? Iba na ho. Hindi trabaho ng presidente ang magpapicture. Para ding si si Pulong. Hindi trabaho ng Vice Presidente ang magkomento patungkol sa West Philippine Sea. Anak ng tinapang dahilan yan. Tapos gusto po maging Speaker of the Beer House. Speaker of the House. Sorry. Tuloy. Next question, Luisa Cabato, Inquirer.net. Good afternoon po, Yusek. Kahapon po pinunan ni Vice President Sara Duterte yung pag-lead ni Pangulo sa incineration ng drugs sa Tarlac, sa Kapas Tarlac. And sabi po niya, hindi trabaho ng presidente ang pag-photo op sa nahuli na drugs at mag-photo op sa pagsira ng nahuli na drugs. Kasi maganda sa paper, maganda sa picture, hindi ganoon. Dapat paniguraduhin mo na gumaganda ang buhay ng bawat Pilipino. Di ba po, ang pagsukol, paghuli, paglipol sa droga, mga kababayan, is daan po o isa sa pamamaraan para gumanda ang buhay ng bawat Pilipino. Maging sigurado po ang kaligtasan ng bawat Pilipino dahil droga po ang isa sa dahilan kung bakit po merong mga patayan, may mga nakawan, etc. at kung ano-ano pa pong mga masamang gawain. Ayan po. Sinisigurado ng Pangulo na bulto-bulto po yung mahuhuli, no? At yung mga puno po ang mahuhuli, hindi kagaya nung kay dating Pangulong Duterte. Yung piso-piso ang hinuhuli ho. Paano naman matatapos yun? 'Di ba? Yung puno, ayun, sabi nila, meron daw hong laboratorio sa Davao. Tapos ang ginawa pa ng dating Pangulo, ginawang presidential advisor. Paano naman matatapos yun? 'Di ba? Yun po yung sabi-sabi. Ginawang presidential advisor. Yung meron daw di umano na laboratorio sa Davao ng ipinagbabawal na gamot. Paano matatapos yun? Dito, malakihan, bultuhan bilyon-bilyonan po ang bilangan, hindi po piso-pisohan. Di po ba? Para talagang siguradong maubos ang droga sa Pilipinas. Ano po yung masasabi ng palasyo dito? Ang Pangulo ay gumising ng maaga. Ako din po, gumising ng maaga. Parehas po hindi ngayong araw. Late tayo no? Kaya 8:30 yung naging live natin ngayon tuloy. Hapon. Pumunta sa Tarlac, nagtrabaho, nagutos, hindi nagbakasyon, at binantayan ang pagkasira ng illegal na droga. Ayan. Bakit kailangan nandun ang Pangulo? Bakit kailangan may picture? Bakit kailangan bantayan pa yun? Baka umikot na naman po sa kalsada. Kagaya daw po nung nangyari nung panahon ng dating Pangulong Duterte. Kapag picture daw ayun, itatago sandali, recycle na daw po. Para siguraduhin ng ating Pangulo, mga kababayan,
na yan po ay hindi nababalik sa kalsada at hindi muling maibebenta, gusto ko sa harap ko, makita ko mismo, sinusunog yan at wala nang papakinabangan dyan. Ganun lang po yun. Gagalit pa si Vice Presidente, namasyal lang naman siya. Nandoon lang naman siya, sumisigaw lang naman ng bring him home ang Vice Presidente, nagagalit pa sa Pangulo. Anak ng tinapa naman yan. Nais ng Pangulo na masawata ang droga, ang illegal na droga sa ating bansa. At ang pagtatrabaho po ng Pangulo ay dapat maramdaman ng tao. Correct. Ano ho, kapag wala ang Pangulo na ganito, ganyan, ay sasabihin, nasaan ang Pangulo? Nawawala ang Pangulo. Sasabihin na naman po ng mga DDS, may sakit na ang Pangulo. Kung ano-ano naman po ang sasabihin ng mga DDS. Ngayon, ito nakakikita ho, mga kababayan. Ayaw pa din nila. Ang gulo talaga ng buhay nila. Ano? Hindi po ito pang photo ops lang. Ito ay nagsisilbing babala sa mga kriminal. At nagsisilbi rin po itong inspirasyon sa taong bayan na nagdanais na masawata ang illegal na droga. Correct. Di ho ba? Kagaya na lang nung vlogger. Russian ba yun? Yung vlogger na yun, si Vitali. Ano po? Nandiyan na ipapakita sa mamamayang Pilipino, na ipapakita sa labas ng bansa na kapag kayo loko-loko dito sa aming bayan, sa Pilipinas, binabastos nyo kami. Ito ang mangyayari sa inyo. Same lang din po yan, no? Ang Pangulo ng Pilipinas, ito, seryoso, na ubusin ang droga sa Pilipinas. Na hindi kayo pwedeng magpasok dito at masasayang lang. Yung mga pinuhunan nyo dyan, susunugin namin yan. Mas maganda po siguro talaga na pasinayaan at makita mismo ng Pangulo ang pagsira sa mga illegal na droga na ito kesa po walang gawin sa mga nawalang illegal na droga sa magnetic lifter. Aray ko! Hoy! Atty. Claire! Bakit naman may ganun? Nako, nasa si Pulong Yotman. Pulong Guest Yotman, magkomento ka nga dyan. Nako, pinaparinggan kayo. Oh. Kasi naman si Sara Duterte, biruin mo, inuubos ng Pangulo ang droga sa Pilipinas, kukontrahin. Back to you. Kesa naman walang gawin doon sa nawawalang magnetic lifter. Aray ko, bes. Mauungkat na naman yan. Magagalit na naman kayo. Di po ba? Magagalit na naman kayo. Yan sinasabi ko sa inyo. Gusto nyo maging mabaho ang itsura o gusto nyo maging pangit ang itsura ng gobyerno ng Pilipinas sa mamamayang Pilipino. Samantalang behind sa mga istorya, nung panahon na nakaupo ang dating Pangulong Duterte, may mga ganito na hindi pagsagot o hindi pagkilos sa mga nawawalang droga. Kung matatandaan nyo po, yung magnetic lifter na yon, ang itinuturo po dyan, si Pulong at si Manscarpio na asawa ni ni Vice Presidente. Kailan nga po ito nawala? 2018? 2018, sa panahon ng dating Pangulong Duterte. Yan. At baka po nakalimutan din po ng Vice Presidente na ang kanyang ama ay nagkaroon din po ng pagwi-witness sa incineration ng 7.51 billion dangerous drugs sa Cavite. Ito po, baka po nakalimutan niya po ito. Baka pwede na... Ready! Ready si Atty. Claire. Ay, Diyos ko kasi. Vice Presidente, biruin mo mga kababayan ha. Yan mo, photo ops daw. Ang sabi ng Vice Presidente doon sa pagpapapicture, puro papogi lang daw po. Imbes na ang sabihin, ako po ay nagagalak sa pangunguna ng gobyerno ng Pilipinas. Nasasawata po yung bulto-bultong mga droga. Imbes na ganun yung sabihin, batikos pa ang aabutin sa Vice Presidente. Ayan ready? May pinapakita si Atty. Claire. Dating palakihan? Kailan po ba to? Wait lang. 2020 lamang. So, baka nakalimutan po ito.
7.5 Duterte witnesses incineration of 7.5 dangerous drugs. Ni Vice Presidente. So ang pagtatrabaho po naman ay hindi dapat itago, dapat nakikita ng taong bayan. Bakit itatago? 'Di ba? Bakit ho itatago, mga kababayan?